Welcome to Roma, Italia! Hi fam, welcome back to another vlog. So today's the day that we're flying to Europe. Our European dream is coming true. Yes, kasama ang fam. Yeah, kasama silang maghahatid sa airport. So ayan ang fam, kasama ko si Papang. Maghahatid lang. Si Papang and si Sis. Ako kasama ako. Ihatid muna natin si Sis sa office niya. Tapos si brother-in-law si Baby ay tulog pa sa bahay. So yeah, for today's vlog fam, tayo ay pupunta na po ng Europe. I'm going to share all the details na lang mamaya. But for now, punta na muna tayo ng airport. Alas 2 pa yung flight natin. And it's currently 8:30. Maga tayo nga alis, no, para early tayo sa airport. Also para isasabay na rin si Sis, ihatid namin siya sa office before we head to the airport. So we're flying via Singapore Airlines from Manila to Rome. Rome yung napili kong first destination because I want to visit the Vatican City. Siyempre unahin natin na mag-church, magsimba muna tayo for this long trip, diba? Unahin natin yung pagbigay ng glory to God before we go to our long trip in Europe. So we're going to Rome. Ang flight natin is at 2 p.m. Naghanap ako ng airlines na okay. Nag-search talaga ako fam, ano yung mga airlines na magandang sakyan para Europe, and ang daming lumabas. Andyan yung Emirates, Qatar Airways, and marami pang iba. And sa kaka-search ko, ang nakita kong pinakamagandang airline is Singapore Airlines. And ito rin yung pasok sa travel date ko, and ito rin yung pasok sa budget na sinet ko for this trip. So I'm so excited. It's gonna be my first time to fly with Singapore Airlines. So we're gonna have a layover sa Singapore bago tayo lumipad pa Rome. So lahat yon Singapore Airlines yun, or SQ. So tara, punta na muna tayo ng airport. So excited. Hatid tayo ng fam. Yes, excited na ako. Let's go to Europe. Let's go to airport. Okay, nandito na tayo sa NAIA Terminal 3. Let's say goodbye to na mama and papa. Hi! Yes, 9:45 na. Ang aga ko sa airport, no? At least 4 hours before the flight. Andito na tayo. Bye! Ingat! Nakaalis na sila Papang at Mamang. Tayo ay pumasok na. Ito lang ang dala kong maleta fam. Ayan. Yung ating Samsonite na binili sa Sapporo. Tapos yung isang maleta. Anyway, pasok na tayo sa NAIA Terminal 3. Diretso na pala sa Rome yung baggage na. Yes, sir. Yes, ma'am. Pangalan po yan. Sir, thank you for waiting, sir. Can you stop for one check-in baggage tag all the way to Rome? And then, can you double check your name? Okay. For the SQ917 gate 116, boarding time is around 1:05. For the seat, sir, you are on the aisle seat, or both aisle seat. Anything else? Yan lang. Alright, thank you. Have a Thank nice you. day. Yan, may namit tayong fam here from Sydney. Hello po kayo. Nice to meet you. Likewise. Thank you po. Enjoy. Okay, got our boarding passes. Dalawa yung boarding pass natin. So, meron na rin tayong boarding pass from Singapore to Rome. Now, immigration na tayo. Nakapaggawa na rin ako ng e-travel. Okay, fam. Galing na ako ng lounge. Kumain muna ako dun saglit. It's currently 12:55. Pababa na ako. 1:05 ang boarding natin. And sa Merhaba Lounge ako kasi, ewan ko lately, hindi na ako nakakapasok sa Pags Lounge. Lagi silang puno. Tapos magpapalista ka, after 30 minutes ka maghihintay ganun. Eh, si Merhaba, laging may slot. Kaya doon na ako sa Merhaba. Anyway, baba na tayo. It's time to go to the boarding gate. Ayan, meron po tayo nakitang fam dito. Hello po. Ano po nyo? Nuki and Noli Miss Mercado. Nuki and Noli. Neil. Yan, and Neil. Ayan, Mercado family. Nice to meet Thank you. you.
Salamat po. Ingat po kayo. Ito na pala yung plane natin. Gate 116 tayo. Gate 116. Thank you for flying with Singapore Airlines and to be sure of present time. Okay, we're here na sa plane. Thank you. Hot out. Saan tayo? Ang pinili kong seat is yung nasa likod. Tingnan nyo, wala tayong katabi. Oh, diba? And ang ganda ng plane ng Singapore Airlines. Ang luwag nung legroom. Pati yung width nung upuan. I'm really comfortable. Pakita ko sa inyo yung plane. Ito siya. Welcome aboard Singapore Airlines. As the safety equipment on this aircraft may differ from that of other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing and on a journey through Singapore. Makinig muna tayo. Mamaya ako nakaibigyan ng tour. Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartments. Count the rows of seats to the closest exit in front and behind you. In the unlikely event of an emergency, or when you hear the command, brace, brace, assume the brace position. If you can reach the seat in front of you, lower your head and place it on the back of the front seat, as well as in Singapore or anywhere else in the world we take you. Ayan, tapos na yung demo. So, mag-tour na tayo. Super mahinang-mahina lang yung boses ko, fam. Pero naka-mic ako, kaya malakas siguro yung dating sa inyo. Pero as in, bumubulong lang ako ngayon. Anyway, pakita ko na sa inyo. Ang luwag ng ating seat. Ayan siya, oh. So, ang ganda ng kanilang entertainment system. Updated. Tapos, may separate pang lagayan ng cup. Ito, may cup holder silang separate. Tapos, dito mo isasaksak yung earphone. Nagbigay naman sila ng earphone. Tapos ito yung may salamin pa, oh. Table. Maluwag siya, no? Tapos ang maganda dito, may saksakan, fam. Ayan, oh. Tapos ito ang kanila entertainment system. Meron tayong media, merong movies, may TV, may music, games, playlist, etc. Tapos ito yung dining and amenity menu, cruise shop, okay, amenities. Yan, ang bilis i-touch, oh. Ay, gusto ko tong Deadpool and Wolverine. So yeah, yan ang ating seat. Super comfy. And alam nyo, na-adjust din yung likod nito. Yan, pwede nyo siyang i-lean backward. Kasi akala ko yung dulong upuan hindi. Pero ito, pwede. Ayan siya. Mamaya mag-tour tayo ng toilet para sa inyo. Pati yung food natin. I forgot to add, meron din pala silang complimentary wifi. It's time to eat. We have bread and butter. We have pork with yellow rice and vegetables. We have salad with ham. And what's this? Para siyang buko salad, orange juice and water. Let's eat. Tikman natin yung pork with yellow rice. Yung pork
Para siyang pork ginataan sa atin. Sarap, it's so flavorful. Ang sarap. Sorry, sir. May I have the bag out? And we're back in Singapore. 8 hours pa na yung layover natin. So, alas 6 na ng gabi ngayon dito. Alas 2 pa ng madaling araw yung biyahe natin pa Rome. Ngayon, I have to find yung transfer natin. Kung saang gate tayo magta-transfer. Terminal 2 pala yung binabaan natin na terminal dito sa Jewel Changi Airport. So, tinignan ko sa app ng Singapore Airlines yung flight details natin. Sa Terminal 3 pala tayo lilipad to Rome. So, magsa-Skytrain tayo going to Terminal 3. Ayan, may Skytrain na dito. Dito na tayo sa Terminal 3. Mabilis lang. 5 minutes lang. And dumaan yung tren sa Jewel. Kaso, andito ako sa kabilang side. Sayang. Ang sikip nung tren, ang dami. So, na nakapag-video. Anyway, hanapin na lang natin. Ngayon, transfer tayo eh. Yung pababa dito, immigration na. Grabe, ang ganda pala dito sa Terminal 3. Oh. Ang daming duty-free shopping. Ayan, Lotte duty-free. Tapos may mga boutiques din. Restaurant. May restaurant sa taas eh. Singapore Food Street. Ayun oh. Pero hindi naman tayo gutom. So, lakad-lakad muna tayo dito. 24 hours pa na yung sa taas. Ay, naalala ko na to. Dito pala kami nila Mamang Non and Papang. Nung palipad yata kami pa uwi. Makiat ako dito sa Singapore Food Street. Para mapakita sa inyo kung ano yung mga food dito. So, ito siya. Kung namimiss nyo na ang Singapore food, pwede kayo dumaan dito. Manslahay na is chicken rice, fried rice, and then yung ating favorite na coffee and kaya toast. Ito yung mga food dito, fam. Nilakad ko lang and bumili ako ng coffee. Bumili ako ng coffee. Dahil na-miss ko na ang coffee dito. Ito palang kanilang butterfly garden. Tignan nga natin. Okay, pasok tayo sa kanilang butterfly garden. Wow! Hello, butterfly! So, ito pala ang butterfly garden sa Singapore Jewel Changi Airport. Effort talaga sila sa mga ganito, no? Okay, yun lang. Milip lang tayo. Na ako, fam. And share ko lang dito sa may gilid ng butterfly garden. Malapit lang din sa Singapore street food. May magandang tambayan. Ayan. Ayan, kita niyo yung mga chairs. Pwede kayong halos humiga. Tapos yun pa. Tapos lahat may mga outlets. Pwede kayong mag-charge. Tapos ito may free TV. Minsan movie. Tapos pwede kayong umupo dyan. Tignan niyo yung mga pwesto nila. Oh, halos sa kahigana. Pwede rin mag-charge ng device dito. So, nandito kayo sa Terminal 3. Pwede kayong magpahinga dito. Ayan siya. Can I just say na ang ganda ng area na to. Nagpicture-picture ako dito, fam. Tapos may background tayo ng Singapore Airlines na aircraft. 7:25 na ng gabi ngayon, pero maliwanag pa. Ganito talaga dito sa Singapore, no? Ang tagal niya magdilim. And wala pa tayong gate. Nag-check ako from time to time doon sa app ng Singapore Airlines. Wala pa tayong gate. So, ayun, pahinga lang tayo dito. Okay, now, quick story time tayo ng ating itinerary. Mabilis lang para hindi masyadong mahaba yung story time natin, no? So, ang itinerary natin, number 1, we're going to Rome. Again, sinay ko kanina, no, na gusto kong unahin ang Vatican. Pangarap ko makapunta doon. And, syempre, bago tayo pumunta sa mahabang tour, unahin natin ang church dito sa Europe. Total, may pagkakataon na tayong pumunta ng Italy and Vatican. I-take na natin yung opportunity. Kaya napili ko yung Rome as our first destination. So, we're gonna stay in
in Rome for 3 days only. I know very short lang kasi ang itinerary talaga natin is sa Spain. So we're gonna visit Barcelona in Spain. May iba pang area. Tapos tatawid tayo ng Switzerland. And after Switzerland, we're gonna go to Paris. So yan yung magiging route natin. And isiningit ko itong Italy para sa first stop natin. And about naman sa mga requirements ng Schengen visa, magsishare ako ng isang vlog fam after nung trip, no. I-detail ko ano yung mga pin-repair kong documents and sinubmit, ano yung timeline, kailan ako pumunta sa embassy, tapos kailan ko nakuha yung visa. Lahat yan i-share ko sa isang vlog, no. So yun, samahan nyo ako fam. It's gonna be my first time in Europe. Dati pinapangarap lang natin. Dati nga hindi natin akalain na makakarating tayo ng Europe, 'di ba? Pero ngayon ito na siya. It's happening. Sa paghahanap naman ng flight, ang dami kong mga options na tinignan, no, yung mga Emirates, Qatar Airways, Thai Airways, Saudia, Gulf Air, Etihad Airways. Ang dami kong mga tinignan talaga. And yung Singapore Airlines, yung nakita kong may pinaka value for money. Kasi nabasa ko na Singapore Airlines isa ito sa mga top airlines. As in, magandang airlines talaga siya. The service is good. The food is very good. And super okay nung aircraft. So lahat maganda yung reviews ng Singapore Airlines. Kaya yun yung napili ko. Also, sa price na yun, ka-price niya na kasi yung mga ibang airlines. Kung ganun lang din yung babayaran ko, mamimili na ako ng airline na value for money, diba? So yun, kaya napili ko ang Singapore Airlines papunta, pati pabalik, SQ tayo, diba? Para makaipon din tayo ng miles kay Singapore Airlines. So yun lang, i-share ko na lang all the details ng trip natin as we go along. Okay, update. Time check, it's 11 PM. Tumayo na ako. Halos makatulog na ako dito sa upuan. Ang ganda ng upuan nila. Kahit na hindi ka masyadong makahiga, pero makakaano ka naman, sandal ka naman ng ganyan. So, komportable. And 3 hours before our flight, meron na tayong gate. So, punta tayo sa gate. Grabe, ang laki ng batcha coffee dito. Sarap naman. Sarap magkape. Anyway, dito na yata yung gate natin. Okay, it's time to board the plane. Grabe, naantok na ako. 13 hours pala yung biyahe natin going to Rome. Let's go. Halika na, let's go and board the plane. I wish you a pleasant flight and thank you for choosing Singapore Airlines. Hello fam! So tayo po ay kasalukuyang lumilipad na sa Himpapawid papunta sa Roma, Italia. And ang aircraft pala natin is an A350-900. Alam nyo, sobrang laki nung plane, ang ganda nung aircraft. Nadaanan natin yung business class kanina, ang laki nung space nung business class, 'di ba? Pero itong economy, ang laki na rin ng space, like sobrang komportable ko sa pag-upo dito. Tapos yung mga FAs nila, all smiles, babatiin ka talaga, sobrang maasikaso. Time check, it's 2:30 AM and 13 hours ang biyahe natin papuntang Roma. Pakita ko na sa inyo yung plane. Ito yung entertainment nila, sobrang ganda, sobrang updated. Tapos ang daling pindutin. Ayan, meron silang My Flight, movies, live TV and music. Tapos merong USB charging ports, 2. Tapos ito yung aircraft. Meron din pala silang in-flight wifi. B1 pala siya. So 8 hours na tayong lumilipad. Meron pa tayong 5 hours. Ito na yung lavatory ng Singapore Airlines. So ayan, malaki yung salamin. Ganda ng lavatory nila. Meron din dental kit, lotion,
Tapos toilet seat covers. Tissue. Tapos ito na yung pinaka-toilet. Yan, maluwag naman. Hello fam, so naka 10 hours na po tayong lumilipad and 3 oras na lang darating na tayo sa Rome. Ang sarap ng tulog ko, sobrang komportable dito sa plane kahit na nasa economy tayo. And yan, nakakumot ako kasi sobrang lamig. Ngayon na malapit na tayo mag-land, 3 hours na lang. Nag-serve na sila ng breakfast, pakita ko sa inyo. Yan, here's chicken rice. Ano daw to, Malay chicken na may rice. We have fruits, tinapay na may butter. We have coffee. Coffee may milk and sugar. Tapos we have yogurt. Nasi lemak pala to. Yung food natin. Init pa. Sarap. Wow, sarap tong nasi lemak nila. Fairness ha. Sarap talaga ng food ng Singapore Airlines. Hello fam, malapit na tayo mag-land. 30 minutes na lang magla-land na tayo. Story time na muna tayo. Mahina lang yung boses ko. This trip is kind of a partnership with SMB Travel. So sila yung tumulong sa atin sa pag-apply ng visa. Sila din yung nagbigay sa atin nung joiner tour for Barcelona, Switzerland, and Paris. So i-share ko lahat ng mga destinations na pupuntahan natin. Lahat ng mga food and all. And yung experience, no? And I'll be very transparent naman about it. So yung trip na sasalihan natin is kind of a joiner trip. Anyone can join. If mag-book kayo ng tour with SMB, it's going to be a joiner tour. So maaring may mga makasama tayong kabayan na nag-book din with SMB, no, nasasali sa tour na ito. So sana meron kasi masaya yung may kasama tayong kabayan. Parang mas kampante ako na habang nasa tour may narinig ako nagtatagalog, ganun. So hopefully may makasama naman tayo na magtutour din. So ayun fam, yung tour natin with SMB ay magsisimula sa Barcelona hanggang Switzerland to Paris. Kaya itong Italy natin, siningit ko lang talaga to. Kasi hindi siya kasama doon sa tour ni SMB. Gusto kong mapuntahan yung Vatican. Ayan na, magla-landing na tayo fam. So yan, surprise! We're here in Europe. Thank you. Bye-bye. Okay, welcome to Roma, Italia. Yan na yung plane na sinakyan natin. Pasok na tayo. Malamig-lamig pa nga dito sa Italy, ha? Nasa 5 degrees yung temp. Kaya nagsuot na ako ng jacket. Ganda ng airport nila. Ayan, baggage claim and control, passaporti. Okay, lusot na ako sa immigration and passport control. Hindi ako nahirapan sa immigration dito fam. Pag-present ko ng passport ko, tinanong lang kung ilang araw ako magsistay dito sa Rome. Tapos saan ako pupunta sa sunod. Okay, nakalabas na ako. Ayan, papunta tayo dun sa train. Okay fam, nakalabas ako dito sa arrivals area ng Fiumicino Airport dito sa Rome, Italy. And alam nyo, itong airport na to ay tinatawag din palang Leonardo da Vinci Airport. Kilala natin yan si Leonardo da Vinci. Siya ang nagpaint ng Mona Lisa. Kaya super sikat siya dito sa Italy. So to get to the city center, meron kayong 3 options. Number 1, pwede kayong sumakay ng train. Ang tawag ay Leonardo Express. Nasa 30 minutes yung biyahe and based on my research, nasa around 14 euros yung pamasahe. Second option nyo is pwede kayong mag-book ng bus. Nasa around 7 euros yung pamasahe. Ayan, nilagay natin yung picture dito and pwede nyo yan i-book sa Klook. Third option is pwede kayong sumakay ng taxi mula dito. 50 euros daw ang fixed price ng taxi from here sa airport going sa hotel nyo sa city center. So pakita natin yung mapa ng city center dito. So ayan, nakikita natin yung mapa dito. Makikita nyo yung Vatican City, Piazza Navona, Trastevere, Menti, Termini, Colosseo. So kung pupunta kayo dito sa Rome, dito kayo maghanap sa area na ito, no? Kasi ito yung parang city center nila. Pag nagstay kayo dito, pwede kayo maglakad papunta sa mga tourist spots dito sa Rome. And ang
napili kong area is Piazza Navona. Malapit lang siya sa Trevi Fountain. Pwede din siyang maglakad going to Vatican, pati sa Colosseo yata or 1 bus away. Pero marami sa mga tourists dito nagsistay din sa Termini kasi yun yung main train station dito. Tapos from there, pwede kayo sumakay ng mga trains and buses going sa mga tourist spots, no? Anyway, yan ang tatlong options nyo to go to the city. Pero ako ang napili ko is the Leonardo Express na train. Kapag nag-train ka, around 30 minutes. Pag bus, around 45 minutes to 50 minutes. Kapag taxi naman, mas mabilis yata kasi diretso na. So ayun, depende na lang kung anong gusto nyong transportation. Depende sa needs nyo rin. So tara, punta tayo sa train. Sakay tayo papuntang Roma Termini Station. Okay, labas muna tayo ng airport. First glimpse ng Roma, Italia. Oh, malamig-lamig pa ha. At 6 degrees. Ayan yung mga taxi, oh. So, kung sasakay kayo ng taxi, pwede kayo dyan. Tapos, pwede rin pala mag-Uber dito. Wow, ganda pala ng Rome. Lumabas lang ako kasi yung train doon na sa baba eh. Di ba hindi natin makikita yung airport kung dumiretso na tayo sa train. So, ayan na ang Rome Airport. Dito pala, pwedeng bumili ng train tickets. Bili tayo. Ayan, pwede gumamit ng credit card. Roma Termini 9:27. Dito tayo 9:53 yung next na biyahe. Leonardo Express. Ayan, 14 euros ordinary. Okay, Fiumicino Airport 9:53. Okay. Insert your card. Please enter your PIN and press the green button. Ayan na, gumana naman yung credit card ko. Collect your ticket. Ito na yung ticket natin. 9:53. Baba na tayo sa train station. 9:32. Nilagay ko rin yung Manila time para alam ko kung ano oras sa Manila. 4:32 PM na sa Manila, fam. So excited! Oh my God! We're in Rome! A European dream! Nakamit na natin ang ating pangarap na Europa. Anyway, kita tayo. Ito na ang train station. Wow, ang ganda. Ito tayo. Leonardo Express. Ayun yung train. Wow, ganda naman ng train. Dito na tayo pumasok. Alright, nandito na tayo sa Roma Termini Station. Kaya siyakyan natin the Leonardo Express. Ito pa yung mga ibang trains. Dami, no? So ito pala ang Termini Station. Parang ito yung pinaka central station nila dito. Ito na, ang ganda naman ng kanilang Termini Station. Bakit muna ako dito sa kanilang food and lounge. Terrazza Termini. 10:36 ng umaga. At ako'y nagugutom na. Kain muna tayo saglit. Dito tayo kakain. Excelienze Costiera. Ganda ng ambience dito. Oppure tutti i giorni che ti incontra ancora qua sta.
Okay, naka-order na ako. First meal in Roma, Italia. Meron tayong spinach. Para siyang spinach panini. Ayan, oh. Ang laki. Isang tinapay na buo ganyan, no? Tapos we have iced latte macchiato. Total nito ay 8.5 euros. That's it. Gutom na talaga ako. Ang sarap. Yung cheese niya, oh, ang sarap ng cheese. Tsaka ang sarap ng tinapay, ang lambot. I love it. Spinach, super good. First meal in Rome. Tikman natin yung latte. Walang tabang. Isa pa. Wala pa rin sugar. Sakto lang. Pero yung tinapay ang sarap. Basta ako kumain, fam. Sarap. Pero hindi ko naubos. Tinake out ko yung kalahati. Diyan tayo kumain, oh. Halika, nang baba na tayo. Ganda dito sa baba, oh. Wow. So nice. Nakalabas na ako ng station and alam nyo, I'm getting emotional. Parang ngayon lang nagsisink in sa akin na nasa Italy na tayo. Kasi nakita ko yung mga buildings, ang ganda. Labas pa lang to ng station. Ayan o, tignan nyo lang yung mga buildings, fam. Ito na talaga ang Europa. Nasa Europa na tayo. Ang ganda. Ayun pa sa kabila. Oh my God, ang ganda ng background natin. Nasa Rome na talaga tayo. Anyway, let's be adventurous. You have two options, no? From Termini. Kung ang hotel nyo is nasa Piazza Navona area, Trevi Fountain, Pantheon, yan. Pwedeng sumakay ng bus or pwede rin sumakay ng taxi. Mura na lang yung taxi kasi malapit na lang. Pero gusto ko mag-bus. Parang exciting mag-bus eh. O, dito. Try natin mag-bus. Ganda kang tour in Italy. Okay, dito tayo sa bus 64. Tap and go to. So, pwede natin gamitin yung credit cards natin. Let's go. Ito na ako sa bus. 11:30 daw kaalis. 11:28.
Pababa na ako, fam, yung sinakyan natin. Sobrang straightforward lang. As in, kung ano yung nakalagay na mga stops sa Google, yun lang din ang pagsastopan niya. So, madali lang hanapin yung mga stops. Tapos, I was able to use my credit card. Tap and go. Dito na tayo sa Chiesa Nova. Isa sa mga stops dito. Na maglalakad tayo pa hotel. Tignan nyo ang ganda. Oh my gosh. Grabe, lahat pala dito. Instagrammable. Ang ganda. Halika na, punta na muna tayo dito sa hotel natin. Ito ang Navona area. So malapit na dito yung Trevi Fountain, Piazza Navona. Basta. Share ko na lang mamaya. Lalakarin na lang natin yung hotel from here. Ito na po ang cobblestones. Nabasa ko to nasa Europe na puro cobblestones. Kaya challenge ang magtulak ng maleta. Kaya mamaya na ako mag-vlog. Ayusin ko muna yung pagtutulak ko ng maleta. Sabi sa Google, dito na yung hotel natin. Tingnan niyo yung area natin, ang ganda. Ang daming mga bistro and restaurants na maliliit dito sa paligid. Okay, I guess this is the entrance. Struggle yung paghihila ng maleta sa cobblestones. Ito may doorbell naman pala. But later, please check on your reservation. Yeah, okay. At the moment, you are on the first floor, madam? Yes. I just entered the gate. I'm inside, but I cannot find the entrance. The entrance is at the first floor, madam. Okay, should I go up the stairs? Yes. Okay. Okay, akyat pala tayo. Meron tayong isang hagdan na aakyatin. Kaya pala hinahanap ko yung pinto. Wala. It's nice. It's very modern. Nice. I love it. Okay. Bigyan ko kayo ng quick room tour. So, here's the door. And tignan nyo, Il dolce far niente. The sweetness of doing nothing. O, diba? Sa ano yan, diba? Napanood natin sa Eat, Pray, Love ni Julia Roberts. Kung di nyo panapanood yun, panoorin nyo, fam. Super ganda nun. Meron tayong towels dito. Ito lagay ng maleta. And we have a TV here. And table. Glass yung table. Pwede tayo mag-work dito. Tapos may libreng pa coffee pots. And ito na ang kama. We have a king bed. Diba? Tapos very modern talaga yung style niya. Tignan nyo naman. Tapos meron pa tayong pa-accent chair dito sa gilid. Tapos i-mirror. Ang ganda, no? Ayan, binuksan ko yung ilaw para mas ma-feel yung accent chair. Ganda, no? Tapos, here's the toilet. Ang ganda rin. Ito na ang European toilet, fam. Nakikita ko lang to sa mga vlogs before. And ayan, makakagamit na tayo. Tignan nyo yung style ng bathroom, no? Ang sleek. And minimalist yung design. Pero ang ganda. Tapos, here's the shower area. Nakahiwalay. Diba? Malinis. Yan, siya. Here's the room. Meron palang mini ref dito. Ayan, and safety deposit box. So, here's our room. Ganda, no? So, ang pangalan nito, fam, ay N-Space Modern Guest Rooms. Ang daming mga available na hotels dito sa room. Especially dito sa Piazza Navona. Kasi nga, central area siya. And yung mga price ng mga hotels kasi nag-range ng 6,000 to 8,000 pesos per night. And ito, naghanap ako ng medyo modern na style kasi yung mga hotels na nakikita ko, since Italy nga is ilumang city, yung mga hotels din nila dito, yung iba medyo dated na yung mga furnitures, yung mga gamit and all.
So, naganap ako ng medyo modern na style and nakita ko to. Tas sakto pa nasa Piazza Navona siya. So, kinuha ko na. Although mas mahal nga lang siya. Nabuko ito for 500 euros for 3 nights. Nasa around 30,000 pesos for 3 nights na yun. So, around 10,000 pesos per night, no? Well, this is Rome. So, parang sabi ko, kung magbubuka ako ng mga 6,000 to 8,000 pesos per night, konti na lang idadagdag ko, na makukuha natin. Tapos, nagustuhan ko yung toilet nila. Kung ano yung nasa pictures, yun din sa personal, napakalinis and napaka-modern ng design ng guest room. So again, kung magbubook kayo ng mga hotels nyo sa Klook, pati yung mga activities nyo, pwede nyo gamitin yung code ko na JM Banquisio Klook or JM Banquisio Hotel para makakuha kayo ng extra discounts. Hello fam! Ready na tayong lumabas. Naantok na ako as in. Nilabanan ko yung antok ko. Kasi di ba ang sabi, one way to fight jet lag is labanan mo yung antok mo. Kasi kapag pinagbigyan mo yung antok mo, magje-jet lag ka talaga. Ang oras ngayon ay 1:27. So, 8:27 na sa Manila ngayon. And today's our chill day. Hindi talaga ako nag-schedule ng activity masyado today kasi nga na-expect ko na galing tayo sa mahabang biyahe, mahabang flight. So, baka pagod pa tayo, ganun. Kaya hindi talaga ako nag-schedule. Pero ngayon, since may energy pa naman tayo and maaga pa naman dito sa Rome, sige, labas tayo saglit. Okay, let's explore our area. The Piazza Navona area. Ang temp ngayon ay 14 degrees. Kaya kayang-kaya na ng mga light jacket natin. Although para sa 14 degrees, parang malamig-lamig pa to, ha? Wow, cute naman. O, diba ang ganda ng area natin? Tignan niyo yung mga suot nila, fam. Yung iba nga naka-puffer jacket pa eh. So, malamig pa to sa kanila, no? Yan, may mga tindang gloves, scarves, headwear. Yan yung may heater pa sila. Kasi malamig pa pala dito yung 14 degrees. Dito daw yung papuntang Piazza Navona. Bona, Pizza Romana. Parang sarap kumain sa ganito. Carbonara nila, 19 euros. Diba yung area natin puno ng mga bars and restaurants. So nice. Ito pa, ristorante, pizzeria, kusina, Casarezia Romana. Sample tayo, ha. Main course, first course 9 euros to 16 euros. Main course nila 12 euros hanggang 28 euros. Oh, okay. Pizza ang mura, oh. 4 euros, 8 euros. Zuppe, 10 euros. Ang thank you pala dito ay grazie. Tapos sasagutin ka na lang, ciao. Grazie. Nakada tayo dito palabas. Okay fam, nandito na tayo sa ating first stop, ang Piazza Navona. So ito yung sinabi ko kaninang area na matatagpuan sa city center ng Rome. So kung naghahanap kayo ng place to stay, you can consider this place kasi maraming mga kainan dito. Tapos malapit siya sa lahat. Konting lakad lang, nasa Vatican ka na. Konting lakad lang, nasa Trevi Fountain ka na. Pero dito naman sa Rome, ang ganda ng transport system nila. Even yung bus kanina, napaka straightforward, madaling sundan. And search mo lang sa Google yung mga routes, masusundan mo na siya. Anyway, nandito tayo sa Piazza Navona and ito ay kinokonsidera na isa sa mga pinakamagagandang squares dito sa Rome. So matatagpuan dito ang tatlong pinaka-importanting fountains dito. Number 1 is the Fountain of the Moor, number 2 is the Fountain of Neptune, and number 3 is the Fountain of 4 Rivers. So ang pinaka-importanting fountain dito is ayan, the Fountain of 4 Rivers na makikita natin sa likod, which was designed by Gian Lorenzo Bernini, built between 1648 and 1651.
So itong fountain na to ay nagko-consist ng 4 na figures. And itong 4 na figures na to ay nagre-represent ng 4 na rivers from the 4 continents nung sinaunang panahon. Ano tong 4 na river na to? Number 1 is the Nile River from Africa. Number 2 is the Ganges River from China. Pangatlo ay ang Danube River from Europe. And pang-apat is the Rio de la Plata River from the America. So yan yung 4 na nire-represent nitong fountain na ito. And matatagpuan sa harap mismo ng Fountain of the Four Rivers is the St. Agnes in Agony Church, designed by Borromini and dedicated to the young Christian Virgin Agnes na in-execute at the site of this church because of her beliefs. So 17th century Baroque church daw ito na matatagpuan dito sa Piazza Navona. So dito maraming mga restaurants. Ganda, no? Napapanood lang natin to sa mga pelikula eh, yung mga ganyang restaurant. Pati sa mga Bon Voyage, tong BTS. Doon ko lang to nakikita eh. Yan na yung fountain. Tapos, ito na yung church. Diba? Sa mga pelikula lang natin napapanood yan dati, fam. Ngayon nakikita na natin siya. Kain tayo dyan one of these days. Kasi ganyan, no, kakain ka, people watching dito sa Piazza Navona. Tapos dyan lang yung hotel natin kung pasok dyan. So ito lang ang itinerary natin today, no? Kasi nga, in-schedule ko talaga sa chill dito dahil galing tayo sa mahabang biyahe. Tomorrow, we're going to Vatican. Yun talaga ang purpose ng punta natin dito. Ang Vatican. Anyway, share ko na lang yun bukas. May mga paintings din dito. Marami rin mga naghuhulog ng coins dito tulad nung sa Trevi Fountain. So dagdag kaalaman pala, fam. According to my research, 90% daw ng mga establishments dito tumatanggap ng credit cards. Even sa buses, metro, tinatanggap ito talaga yung card. So contactless na talaga sila dito. Sinerge ko kasi yan dito sa Rome. Aside from exchanging money sa Pinas, maganda rin daw mag-withdraw dito. Pero wag daw gamitin yung mga Euronet kasi mahal daw yung charge. Ang gamitin yung mga banks dito sa Rome. Nako, hindi ko na-film. Merong isang guy doon. African siya. From Senegal daw. So nag-hi siya sa akin. Nag-hi din ako, syempre. Tapos, tinanong niya tagasan ako. Sabi ko, Philippines. Hala, may inabot na bracelet. Hindi ko tinanggap. Umalis ako. Kasi nabasa ko yan eh. One of the scams. Yung maabutan ka daw ng bracelet. Tapos maya-maya sisingilin ka na. Hindi ko tinanggap. Sabi ko, I'll go ahead. Binato niyang ganun yung bracelet. Hindi tayo papabudol. Ayan, may nakita akong pharmacy. Pharma group. So, if may mga kailangan kayong medicines, first aid yan. Meron dito, pharma group. Dito lang siya sa malapit sa Piazza Navona.
back dito sa Piazza Navona. Ang ginawa ko, fam, I tried to walk yung pa Colosseo. Kasi sa map, parang ang lapit lang. Yung pala, naka-zoom out yung map ko. Kaya akala ko lalakarin lang. Pag zoom in mong ganun, malayo-layo pala. Tapos sinearch ko sa Google, ang dali mag-bus mula dito. Parang nasa 7 minutes lang yung biyahe. So that's what I did. Nag-bus lang, tinignan ko na yung Colosseo. Tapos bumalik lang ulit dito sa Piazza Navona. Nagets ko na agad yung bus dito. Parang sa Japan lang din, magsa-search ka lang ng destination. Kunyari, punta ka ng Colosseo. Search mo lang sa Google, bus to Colosseo. Lalabas na agad yung mga routes doon. Isa-suggest niya kung ano yung parang pinakamabilis. Pwedeng bus, pwedeng train. So, lalabas dun yung route ng bus. Maglalakad ka lang papunta sa bus stop. Tapos yun na. As in, yung time, on time sila. Nakalagay din sa Google kung delayed yung bus. Ang galing. Kaya nakuha ko agad yung bus. Parang pwede na tayong pumunta sa kahit anong lugar dito sa Rome. Wow! Basta may bus stop. Ganun levels. Ayoko pa umuwi ng hotel kasi nga antokin ako. Eh, di ba nga, binibit natin yung jet lag. It's currently 5:20 PM. And ayan, umilaw na po ang Piazza Navona. Oh, ang ganda ng church. May people watching na ako. Also, nag-iisip ako kung saan tayo magdi-dinner. Magsa-search ako ng parang masarap na kainan dito. Ganun. Parang dito na lang tayo kumain. Osteria Cibo. Papasok na to sa hotel natin, fam. Ooh, first dinner in Rome. Kahit na puyat-puyat pa. Alam nyo, yung pakiramdam ko, hindi yung parang pagod na pagod. Maybe because nakatulog ako sa plane. Ang comfy talaga nung upuan ng Singapore Airlines. Maluwag. Tapos, basta sobrang comfortable. Kasi nagising ako at around 10 AM eh. Manila time ha. Umalis kasi tayo ng Singapore 2 AM, diba? Nakatulog ako parang mga 3:30 to 4. Tapos nagising ako ng 10. So parang nasa 5 to 6 hours yung tulog ko sa plane. Although hindi naman yung tuloy-tuloy, no? Paputol-putol siya. Kaya siguro parang ganito rin yung feel ko na may energy pa ako. Or adrenaline ba to? Na super excited akong nandito tayo sa Rome. Pwede din, no? Anyway, order na tayo. Gusto ko ng rice. Pero tinitignan ko yung mga menu nila. Parang walang rice eh. Pero may carbonara naman. So baka mag-carbonara na lang. Kasi nasa Italia tayo. So mag-try tayo ng pasta, di ba? Grabe yung mga price dito, fam. Yung isang pasta nag-range ng 10 to 16 euros. Yung pinakamurang pasta, 10 euros. Bigan to pala kamahal sa ano. Well, touristy area kasi itong Piazza Navona. So for sure yung mga wala sa touristy area, mas mababa ng konti yung price. Sige, I'm gonna order this one. Rigatoni alla carbonara, uova, pepenero, guanciale, amatriciano. Ayan, carbonara rigatoni. Rigatoni pasta. Ano ba yung rigatoni pasta? No? You try this Aperol Spritz and carbonara. And tiramisu. Grazie. Thank you. Feel na feel ko naman yung grazie. So, in order ko is the normal carbonara. Ang mahal nung may truffle carbonara, 24 euros. Tapos umorder pa ako ng tiramisu. Kasi sabi ni Hazel, yung tiramisu dito sa Italy, super sarap. So you have to try that. And inoferan ako ni Kuya ng wine. Sabi ko, hindi ako masyadong uminom ng wine. Tapos tinulo niya yan, ito. Ayan, masarap daw yan. Ang pangalan ay Aperol Spritz for 7 euros. Sige, balita ko kayo mamaya kung magkano yung magiging bill natin sa ating first night dito sa Europe. Ito na ang ating Aperol Spritz. Ay, ang sarap! Ooh, sarap. Pero parang may kick siya ha. Pamalam nyo, hinubad ko pala yung kwintas ko. Kasi natakot ako doon kanina, yung nakwento kong guy na nagbato sa akin ng bracelet. Taga Senegal siya. Takot ako. Tapos, pangalawa, nakasalubong ulit ako na ganun. Na parang nag-a-attempt ng aalokin ako ng something na naman. Dito sa papasok ng Piazza Navona. So, ayun, hinubad ko yung kwintas ko. Takot ako.
Binigyan ako ng bread. Wala naman akong order ng bread. So, baka kasama siya dun sa carbonara. Bruschetta pala to. Ayan o. Kasama siya sa offer nila. Spritzetta. Ayan o. Parang Aperol Spritz with bruschetta. 7 euros. Kaya na nga natin yung bruschetta. Kasi ang lamig na dito. Sobrang tigas na yung itong bruschetta. Tigas? Takto lang. Sabi ng waiter. Kinakamay lang pala to. Sabi sa akin, just use your hand. Sabi ko, okay. Kinukutsilyo ko pa kasi. Hirap na hirap akong kutsilyohin kasi ang tigas. Grabe, first impression ko sa Rome. Ang ganda. Like, it's the first European city na narating natin. Right now, I'm so amazed. Yung mga old buildings, Europe vibe talaga. The weather, ang sarap. Tapos yung mga fountain, ang ganda. The transport system, ang ganda. Although hindi ko na nagustuhan yung trend from airport going to Termini. Kasi parang amoy kulub siya. Ganun. Pero pagdating na dito, ang ganda. Ito na ang ating carbonara. Excited much. First time kumain ng carbonara in Roma, Italia. Picture na natin syempre. First, carbonara. Ang ganda. Okay na, halika na. Let's try the carbonara in Roma. Ito pala yung kaya pala kakaiba yung pasta niya. Parang bilog-bilog siya. Yan. Ingat po. So creamy. Ang dami ng cheese. Tapos meron din siyang pork. Maalat siya naman ng sauce. However, yung pasta, parang matigas-tigas pa. Ganun ba talaga sila dito? Kasi gusto ko ito malambot eh. Yung parang madudurog levels na sa sopas. Ganun. So kung i-rate ko yung lasa niya, 10 out of 10. Yung pasta parang 8 out of 10. Pero syempre preference ko lang yun kasi mas gusto ko ng malambot na pasta. Ngayon na fam. Hindi ko maubos. Parang natitigasan talaga ako sa pasta. Okay na ako. Time for dessert. Tiramisu. Ay, ang sarap. Nabigla lang ako kasi yung taas niya may cocoa powder. Yung parang mix sa atin. Na pag nasinghot mo, mauubo ka. Ganun. Oh my God, ang sarap ng kanilang tiramisu. Like legit, ito na yata ang pinakamasarap na tiramisu na natikman ko. Kaso hindi ko maubos yung tiramisu. Okay kaya ito i-take out. May ref naman tayo doon. Para may dessert pa tayo bukas. Sarap, grabe. It's so good. Then you enjoy? Really delicious. Thank you very much, sir. Pambay muna ako dito. Bragintay ng bill. Lumalamig na. Alam nyo fam, 14 degrees. Pero ang lamig. Anyway, tapos na tayo kumain. Ang sarap ng tiramisu. Pero pigilan natin ang sarili natin. Dahil ako'y nagbabawas ng kain. Dumating na ang bill. 30 euros. Bill reveal. 10 yung carbonara. Tiramisu is 7. Ay, 7 pala yun. Bakit ba sa kuwan? Okay, tapos yung tubig ay 3 euros. Spritzetta is 7 euros. Tapos may copper tea and pain, 1 euro and 2 euros. So, total of 30 euros. Busin natin yung tubig, may bayad pala to. Hello, together, hello. Thank you so much. Hello, good evening. Nice tiramisu for you. Yes, it's so good. Halika na, tayo ay bumalik na ng hotel. Ka-take out tayo ng tiramisu. Hi! Ciao. Ciao. Ang alam kong ciao, Bella Ciao. Sa ano? Netflix. Ano palabas yun sa Bella Ciao? La Casa de Papel. Yes.
Sana ba yung pabalik ng hotel natin? Teka, kailangan kong tignan yung maps. So diretso lang tayo. Ito na yung hotel natin sa gabi. Medyo madilim pala siya sa labas, no? Pero dito naman sa gate may ilaw. Ayan. Medyo nakakatakot lang yun. Yung lobby dito sa baba. Or yung daanan dito sa baba. Pero pag akyat, carry naman, di ba? Ayan, maliwanag naman dito. Sipin na lang natin tayo si Emily. Emily in Italy. Not in Paris. Ayan na. And we're finally here sa ating room. 7 PM na Rome time. So, 2 AM na sa Manila. And yeah, tapos na ang ating day. Grabe ang haba nung day 1 natin, no? Simula pa nung lumipad tayo to Singapore, tapos Singapore to Rome. And yeah, I'm happy na napuntahan natin yung Piazza Navona. Napakalapit lang dito. So yeah, papahinga na muna tayo, fam. I'm so excited na matulog, di ba? After a long haul flight, ayan, makatulog na tayo sa masarap na kama. So yun lang, mag-good night na muna ako. Tomorrow, meron tayong tour ng Vatican City. So before ko i-end itong vlog na to, please follow me sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit the notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat, fam, sa panonood, and I'm so happy na nandito na tayo sa Europa. Such a dream come true, and I can't wait to share with you yung mga pupuntahan pa nating places and yung mga experiences na matatry natin dito. So yun lang, good night na muna, and I'll see you on my next Europe vlog. Wow! Parang kakaiba sabihin yun, ha? Anyway, good night! Close to the